O mga kababayan, ayon dito kay Dr. Lauren Badoy, na alam na po raw ng gobyerno ng Japan mga kababayan na adik si BBM. O yan ang kanyang sinabi ha. At ewan lang natin mga kababayan kung nandyan ba ngayon sa Japan si Dr. Lauren Badoy. Wala siya sa Pilipinas mga kababayan dahil tinutugis. Tinutugis siya mga kababayan. At mukhang under the protection siya mga kababayan ng ewan lang natin, Japanese government ba? Malamang mga kababayan, nasa Japan siya. Dahil sabi niya alam na ng gobyernong Japan na addictus benedictus si PBBM. Panoorin niyo po ha. Alam ng mga taga-Japan, alam ng Japan government, drug addict si Marcos. Alam ng Japan government na drug addict si Marcos. Di ba nagpunta kailan lang mga kababayan si BBM sa Japan? Nagpagupit pa siya doon? At yung naiwang buhok pinatest? O baka umihi mga kababayan sa sa banyo tapos, di ba high-tech ang Japan? Na-detect na mayroong Coca-Cola? Ewan lang natin. Bakit alam? Siguro Intel mga kababayan. Alam ng buong mundo, drug addict si Marcos. What do you... At kahapon nga lang mga kababayan, di ba? Sa interview ni VP Sara Duterte doon sa Russian media mga kababayan, international media na RT News. Sinabi din niya doon mga kababayan ang pagiging drug addict issue ni BBM. Mabilis kumalat ang balita mga kababayan Kaya ang hamon nga natin, BBM, patunayan mo hindi. Hindi ba yan sa'yo alarming? Ang dali lang namang magpa-test, di ba? Hindi ako drug addict. Mali ang sinasabi nila. Ayaw. Tapos ngayon mga kababayan, parang may nakita ba kayo lately mga kababayan na mayroong ibang world leader na talagang winelcome ng masyado si BBM? Nung nagpunta yan ng Japan kamakailan lang, wala nga tayong narinig. Hindi nga alam ng media, hindi inanunsyo. Hinarap ba siya ng leader ng Japan mga kababayan? Ewan na natin. Hindi kagaya nung panahon ni PRRD mga kababayan na talagang with all the welcome ang lahat ng mga world leaders kung saan siya bumibisita, di ba? Expect from the worst president that we've ever had to. Itong si Bongbong Marcos, kung ganyan ang response niya, makikita mo apart from the way you've described it, it's also very shallow. Shallow! Mababaw. Shallow and it has put our country, not just our country, but the entire region in grave danger. Ang region na tinatawag niya mga kababayan na Asia-Pacific region, yung pagpapalagay niya ng missiles dito mga kababayan ng Amerika, madadamay tayo. Rehiyon ng Southeast Asia mga kababayan dahil kukuryente yan yung gulo dyan mga kababayan. Napaka-anachronistic nung pananaw ni Bongbong Marcos. Whereas during PRRD's time, dahil lahat kaibigan natin, kung saan pumunta si PRRD kahit saang sulok ng mundo, yung mga world leaders, they recognize greatness, Welcome na welcome si PRRD mga kababayan, Lalong-lalo na yung nagpunta siya ng Indonesia mga kababayan. Amazed na amazed si Widodo mga kababayan dahil naglakad sila sa pampublikong lugar. Grabe, dinubog ng mga tao. Duterte. Si Widodo, wow! Ang sikat mo pare. Recognize greatness, and I was privileged to see up front. I had front seats to how the entire world viewed Rodrigo Roa Duterte, hence the Philippines, how they viewed the Philippines under President Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, si Marcos, ano masasabi nyo? Alam ng mga taga-Japan, alam ng Japan government, drug addict si Marcos. Alam ng Japan government na addict si Marcos. Prove it wrong, BBM. Yan ang challenge namin sa'yo. Magpa-test ka na. Alam ng matapos na. Lubayan ka na nila. Buong mundo, drug addict si Marcos. Ngayon, alam na nilang buong mundo dahil nandyan si PRRD sa The Hague. Kung ano ang ginawa niya, alam nila na kriminal itong ginawa kay PRRD. Dinukot. Respetado ng buong mundo si PRRD mga kababayan. Yan ang ginawa nila. So, what do you expect? What do you expect from someone who is in the powerful grip of a substance abuse disorder and has destroyed our nation so that 52% of our countrymen go to bed hungry? The poverty rates are off the charts. Yung mga lubog na tayo sa utang with nothing. Yan talaga ang utang. Walang napuntahan. Nasaan na ang mga proyekto mga kababayan? Walang build. To show for it. Kasi nga scammer Mga magnanakaw. The most corrupt budget. Kahit ang PhilHealth ginalaw.
Oh, ang problema pa nito mga kababayan, nakita nyo sa news, mayroon na naman silang, mga kababayan, proposed budget para next year. Oh, budget na naman ang kanilang inatupag mga kababayan para next year. Sobrang laki na naman mga kababayan, nakakalulang 6.7 trillion. Oh, bukang eto na siguro mga kababayan ang biggest budget in Philippine history, tapos wala kang makikitang mga proyekto talaga. Ano? Yung bigas sa tag-20, yan na lang. And am I making this up? No, minus 29 ang trust rating. Oh, net ha, net. Yung positive minus negative mga kababayan. Diba? Talagang aning lang 29. bagsakin. I mean, what's the word? Lugmok na lugmok sa putik si Bongbong Marcos. No? Ando na sa putikan, tapos sasabihin pa rin, malapit na kami sa paputi. Puti yung mukha nyo. Maputi pa sa alkitran, maputi pa sa uwak mga kababayan. Siya dito, Eric, sa Japan, nagtagut. Oo. Andun siguro sa Japan mga kababayan. Oh? Kasi ang sabi ni Dr. Lauren, dito sa Japan. Oh. Ano ginawa niya sa Japan? Nagtagu-tagu siya dito, parang daga, no? Mickey Mouse ako! Nagtago-tago parang daga. Hindi siya nagpapakita sa Philippine community. Merong setup na alam mo na setup lang talaga. Pinili kung sino ang pwedeng lumapit dahil kapag kang totoo. Wala talagang nag-welcome kay BBM mga kababayan na crowd. Hindi kagaya ni BRRD mga kababayan. Ano pa lang, sa airport pa lang, ang dami ng tao. Ang dami na mga mga kababayan, mga placards na handmade. Welcome. Tuwang-tuwa. Diyan mga kababayan, ang taga-Japan, kung gusto man nila makita si BBM, hindi para i-welcome, kundi para balatan ng buhay. Ganyan kagalit ang mga tao, mga kababayan. OFW, ang pinalapit niya dyan, baka talupan ng buhay yan. No? Oh, yan, sabi niya, So, they only made it mandatory for 300 employees of Filipino companies here, or Filipino businesses, parang ganyan, and yet only 100 went. Minandatory pa, 300 dapat magpunta. Yung iba't ibang mga mga kababayan, Filipino companies doon, tapos boycott ang 200. 100 lang ang nag-attend. Napilitan pa dahil mapapagalitan ng amo. Nobody wants to see this scammer, no, the one who's destroyed our country. And yet, in those times that I accompanied PRRD here in Japan, he was met like a rock star. Oh, grabe. Oh, makikita naman natin sa mga videos mga kababayan. Grabing crowd. Oh, nagbaw pa si PRRD mga kababayan. Nakakakilabot talagang, nakiyakan ang mga tao. Ang dami talaga. Ito si BBM. 100 lang tapos sa pilitan pa. No, so yan yung bakit napupunta dyan sa Japan? Ano na naman kahibangan dyan? Nagke-criticize kay PRRD. Nabilib nga ako sa kanya. Lakas pa ng loob niya mag-criticize kay PRRD. Diba? The greatest president that this country has ever had. And the numbers... Pinadukot pa, pinakulong sa ICC. Bear me out in this. No? Yeah. Actually, itong delikado na linya Marcos, sinasakyan po nila itong tinatawag na false nationalism, mga kababayan. False Pag sinabi nationalism. false nationalism, hindi po totoong makabayan. Makabuang. Makapeke. Sila po ay makikita at makipot ang pananaw sapagkat ginagatungan ng punto de vista ng Amerika one-sidedly. Ang interes ng Amerika ay napagkakamala nilang interes ng Pilipinas at ang pakikipagmaayos na relasyon. Ang tinatawag nilang Amerika mga kababayan na hindi yung American people. Kaibigan natin ng American people. Ang tinutukoy nila mga kababayan, itong American agenda. Minsan nga mga kababayan, iba yung Amerika Para silang may shadow government mga kababayan na kahit may presidente, walang say. Kapag etong sinasabing shadow government na mayroong American agenda ang gumagalaw. Yan ang tinutukoy nila mga kababayan na Amerika ha. But the American people are friends with the Philippines. Pati na yung ibang bansa mga kababayan, Canadian, Chinese, Japanese. Dapat kaibigan. Hindi yung nang-aaway ka lang basta-basta. Kagaya dito mga kababayan, kawawa yung mga taga-China noon. Nag-boycott tuloy sa tourism natin mga kababayan. Dahil kay BBM, dinidiscriminate ang mga inchik Ayun, nabawasan na mga turista. Sa China ay napagkakamala nilang pagtataksil o sinasadya nilang ipakita na pagtataksil. Yan po ay false nationalism. Sino po ang mga advocate ng false nationalism o peke na nasyonalismo?
Number one, itong grupo nila Tariela. Yung pagmumukha ni Tariela, mga kababayan, no, halos. Sa tuwing nakikita natin yan sa TV, mukhang ang bunganga lang ni Tarielang sinlaki din ang salbabida, mga kababayan, katulad ni Kunti. Ang ating nakikita. Ang daldal din, mga kababayan. Akala mo siya ang architect sa foreign policy. Yan ang problema dito, mga kababayan, dahil kahit sino-sino na lang pwedeng magsalita tungkol dyan sa foreign policy. Palibhasa, yung BBM na siya talaga ang dapat, mga kababayan, na magsalita dyan dahil siya ang architect. Paano naging architect? Bulatik. Parang hindi rin alam ang mga pinagsasabi. Diyos ko. Siyempre, kayo na utosin sapagkat linya po yan ang Estados Unidos na ang Pilipinas wag maging malapit sa kanyang mga kakompetitor ng Amerika sa pang-ekonomiya, trade and security na competition sa buong mundo at lalo na sa China. Number two, sino pa po ang nag-advocate ng false nationalism? Ito pong grupo nila Hontiveros. Hontiveros. Yung mga taong yan, mga kababayan, no? Panggulo. Panggulo lang talaga sa bansang ito. Isa yan sa mga problema ng bayan, mga kababayan. Kung saan ang pera, kung saan sila nakakabinipisyo, mga kababayan, doon sila. Tingnan nyo ngayon, kung talagang makabayan sila, mga kababayan, inatake na dapat nila si BBM. Hindi naging makabayan, kundi makabangag na, mga kababayan. Ang akbayan, no? Yung kampanya nila ng Atin Ito. West Philippine Sea, Atin Ito. At ito si Carpio, yung One Sambayan. Yung mga ulol na yan, mga kababayan. Na katunog ng One Sampayan, no? Yung sampayan ng mga damit, no? Ito si Carpio. Madaldal din. Mukhang kamag-anak pa yan, mga kababayan, ni Mans Carpio, na asawa ni VP Sara. Mabuti pa tong si Mans Carpio, mga kababayan, tahimik lang, hindi nakikialam. Yan sana. Ito si Hontiveros, itong Atin Ito. Peke na nasyonalismo po ito. Nagpa-billboard pa, mga kababayang animal. Yung ginastos mo sa billboard, hundreds of thousand pesos yan, mga kababayan, yung billboard na malaki. Buong, talagang full billboard. Ang laki ng itsura ni Hontiveros. Atin Ito. Kung tinulong mo na lang yan sa mga mangingisda, virus, katulong ka pa. Pasikat, mga kababayan. Kaya nga, false nationalism At hindi naman sana tayo haantong sa ganyan, mga kababayan. Itong awayan natin sa China, binubuli-buli. Kung pinag-uusapan, tingnan nyo mga interview yung mga ngisda. Noong panahon ni Tatay Digong, mga kababayan, nakakapangisda sila doon. Hindi sila tinataboy, hindi sila binababoy. Dahil, nakikipag-usap ng maayos, mga kababayan, hindi dinadaan sa angas katulad ngayon. Mga kababayan, in the first place, walang teritoryo na kinatamkam ang China sa Pilipinas. Ang exclusive economic zone. Economic zone, mga kababayan. Pinag-uusapan po exclusive economic zone. At hindi po mga teritoryo like Batanes at Palawan, Zambales. It's not true. Maging tayo, mga kababayan, hindi yan kabilang sa ating mapa, ha. Zone lang yan na pwede tayong mangisda o ganyan na inaward ng United Nations na hindi naman ginagalang ng China din. Dahil mayroon din silang sariling claim, mga kababayan. Kaya pinag-aagawan nga Pwede namang pag-usapan, mangisda kayo, mangisda din kami. Anyway, pare-pareho hindi natin yan teritoryo talaga. Para walang gulo. Hahantong pa sa gyera, mga kababayan. Tapos ang sabi pa ni BBM, umalis muna kayo dyan sa aming economic zone bago namin na-atras itong mga missiles. Wow. Nabigay ng Amerika, mga kababayan. Pinisisyon sa Ilocos Norte. Andun ba yun sa Ilocos Norte? O sa mga base, mga kababayan na militar ng Amerika. Na walang binayad ni singkong duling, mga kababayan, na renta dito sa Pilipinas. Pinagamit lang. Ay, Diyos ko, mga US bases. Sa exclusive economic zone, wala yung sovereign authority. Mayroon tayong sovereign right. Big sabihin po, karapatan sa pangingida at explore ng maritime sources. Yan po ay open din po na pasukan ng iba pang bansa. Nakakatakot yung title na yun, Chief Architect of our foreign policy. Is somebody who's it's Bongbong Marcos. Nakakatakot talaga. That's why ganito yung nangyari sa Pilipinas, Alam mo Eric, mga kababayan, nung panahon ni PRRD, very touchy ang issue na yan, Pero ang galing-galing niya magmaniobra. Walang pwedeng magsalita, siya lang. Oo nga, dahil nakakagulo Eto, mga kababayan, si Tariela kahit pa ang bunganga.
Yung parang chismosa lang mga kababayan na inilagay dyan sa pwesto. President lang ang pwedeng magsalita. Tapos yung pagsasalita pa niya, very diplomatic, very measured yung salita niya. At yun yung kung bakit. Ginaming-jaming lang niya ang China mga kababayan. Pwede na ba natin sabihin dito? Oh. Yung ginagawa ni PRRD noon mga kababayan. If you cannot beat the enemy, pwedeng bilugin. Jamming, oh. Jamingin mo na lang para hindi ka awayin. Hindi mo kaya patumbahin eh. Kinuha niya ang kiliti mga kababayan ng China. O anong kapalit? Maganda ang ating relasyon mga kababayan. Binigyan tayo ng mga tulay. Binigyan tayo ng mga investment, infrastructure mga kababayan. Nakinabang tayo. Parang hindi naman inuuto, no? Pero ganon. Ginaming niya mga kababayan ang China. Pero ano, yung sasabihin, binenta na tayo ni Digong sa China? No! Bakit niya gagawin yan? Taktika yan mga kababayan eh. O ngayon si BBM, inaway. Ang tanong natin, mayroon ba ni isang poste ang nanadonate ang China dahil sa pang-aaway ni BBM sa kanila? Wala. Zero. Kaya diskarte lang yan mga kababayan. Ano ba to si BBM? Yung komersyo natin, talagang umakyat talaga under China. Yung turismo natin, umakyat under China at walang gera. Walang gera. Hindi siya nagpapaudyok. Wala ding tension sa West Philippine Sea. Tapos ang tanong natin, nakuha ba ang teritoryo natin? Di ba wala? Ganyan lang maglaro. Utak. Gumamit lang ng utak. Sa mga Amerikano, kasi mga bobo lang naman ang magpapaudyok sa Amerikano at this time in the world's history, dapat alam. Ang Amerikano mga kababayan, anong napala din natin? Ngayon, sobrang sip-sip ni BBM mga kababayan. Wala naman tayong napala na mga infrastructure. Binigyan tayo ng missiles, hindi nga sa atin, pero pinosisyon lang sa ating lugar mga kababayan. Kapahamakan. Ang binigay. Natin yan, di ba? Pero itong si Marcos, maaasahan mo talaga dyan. Talagang scammer. Wala talaga. There are no two brain cells between his ears. Nothing. Walang gray matter between his ears. Nothing. It's nothing to be expected from him. So nakakatakot tong ngayon, no, Eric, merong hidwaan sa Middle East ngayon. Ang sabi ni BBM, no need to worry. Minimal lang daw ang effect mga kababayan kung magkakagulo sa Middle East. Walang advance na mga kababayan, preparation na baka magmahal ang presyo ng langis, ganyan. Parang bahala na si Batman. To be or not to be. To be. No. Paano niya i-manage yan, no? Paano yung mga kababayan natin na OFWs? Ang bagyo nga, ano nang gagawin natin? Na napakasimple. Anong gagawin mo? I-rescue mo sa halip na magpuputak ka dyan. Sa halip na magtrabaho ang kanyang mga tauhan, mga kababayan na mag-rescue doon. Pinalikom, halika muna dito, halika dito. Anong gagawin natin, ha? Ano na? The day of the storm, saka pa nag-prepare mga kababayan. Ay nako, yan nga ay sinasabi, walang contingency plan. Paano yung looming oil crisis? No? Wala yan, hindi yan pupasok sa isip niya unless minimal lang daw. Ngayon pa nga lang, hindi pa full-blown ang battle mga kababayan, ang gera. Up to 4 pesos per liter ang tinaas. Kasi nga makita ninyo, ang level ng pag-manage niya ng crisis, picture taking. Yun ang at saka yung mga At nakita niyo yung yung may baha mga kababayan and then mayroong mapa doon sa lamesa. Nagturo-turo talaga sila lahat. Silang lahat talaga nagtuturo-turo sa mapa. Pati yung isa mga kababayan na hindi abot yung mapa, nakaturo na lang sa lamesa. Ang mga animal na nagpa-picture taking lang mga kababayan sa turo-turo na logo-logo, pa moto-moto, mga bagong Pilipinas, ganun lang siya. Nga logo. Ngayon mayroon tayong bagong logo ng PAGCOR. Bagong logo ng Department of Tourism, bagong motto. Love the Philippines. Tapos, yung advertisement nila mga kababayan, nagnakaw ng footage sa ibang lugar. Diyos ko, hindi pa sa Pilipinas. Yung rice terraces, hindi dito sa Pilipinas mga kababayan. Tsaka yung ay nako. Pati video na nakawin. Mga logo, at saka yung mga pa-teacher, yun ang ibig na sabihin. Basahin nyo ito mga bata, pato. Kulang na lang. Anong sound ng pato? Kwak, 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 kwak.
kulang na lang ganyan mga para meron kababayan. siyang masabi sa SONA. Mema. Ganun lang. PRRD, hindi siya talagang nagsisilbi. Kailangan Pupunta-punta sa MRT. Sasabihin niya yan sa SONA. Pustahan tayo. Sasabihin din niya na napunta siya sa mga paaralan. Ang daming problema dito. Pinabayaan ito ng mga karaang mga na-in-charge dito na si Sara Duterte. Ganyan ang mga birada niya sa SONA mga kababayan na ang dami niya nakitang problema. Hello, ngayon mo lang nakita. kailangan bumuti ang buhay ng Pilipino. Kaya talagang talagang kailangan mag-resign na ito. Talagang everyday umuupo siya. Bawat segundo na nag-uupo siya dyan, talagang inilulugbok niya ang Pilipinas. Kaya pa ba sa 2028 mga kababayan? Wala tayong choice. Ngayon lang, yung sinabi ni Eric, no, yung sana nga bababa siya sa 2028 hindi yung baka biglang magdeklara ng martial law kagaya ng kanyang tatay. Walang eleksyon. Trilyones. Grabe, no? Trilyones. 16.4 trillion pesos, ma'am, ang naidagdag Marcos almost 4 trillion in 2 years. With nothing to show for it. Nothing to show. Ayuda. Nothing to prove kung saan yan ginamit. Maliban sa ayuda at mga pangungurakot sa mga proyekto na pinupunduhan nila, nabubulsa lang ng mga kawakan ng mga kalyado niya. And yung nakakagalit dito, hindi ito joke, no? Not yung mga nasa kongreso ngayon. Marami dyan ngayon nagkaroon ng helicopter, nagkaroon ng jet, private plane, ng mga luxury cars na dati mansion. Wala. Nakita nyo naman, no, talagang dinidisplay pa. Kahit dito sa Japan, yung ambassador dito. Ambassador ng Pilipinas sa Japan, mga kababayan, ha? Tiba-tiba rin daw, sabi ni Dr. Lauren Badoy. Ang kotse na ginagamit niya, Century. Wow, ang Century. Ano yan? Ay ang Emperor at ang Prime Minister. Wow, ka-level na niya ang Emperor. Yung Pilipinong ambassador dyan sa Japan. Century? Hindi ka makakabili ng basta-basta niyan, mga kababayan. Hindi nga natin nakikita. Hanggang lang tayo Kia, Toyota, Nissan. Ng Japan. Tapos ang kwento sa amin, mga OFWs, Eric, no, na yung Century na yan, worth 23 million. At ang nagbigay daw dito sa ambassador na ito, na asawa ni Rod Albano, ni Marcos, ay si Marcos daw mismo nagbigay. Wow! Ang galante! 23 Pera natin yan. Wow. Nung panahon ni PRRD, mga kababayan, nagagalit siya kapag ang mga service ng gobyerno ay yung talagang mararangya. Ang sabi ni Tatay Digong, Avanza! Yan lang ang service ninyo, Avanza. Pera na lang, mga kababayan, yung pumupunta sa bundok na kailangan talaga ng 4x4. Pero yung dito lang, yung pinakamura, Avanza. Pero alam mo, Eric, besides that, yung Marcos leadership, ipinalalakas niya yung loob, yung mga makakapal ang mukha sa gobyerno. So that kasi here in Japan, no, they really look down on... So, andyan talaga siya sa Japan. Yung kayabangan. Gusto nila humility, simplicity. So, ambassador ka, pero ikaw, kalinya mo ang Emperor at saka ang Prime Minister sa sasakyan mo. Sarap ng buhay. Si Mylene Albano itong ating ambassador dito. At pumupunta dito si Marcos para mag-party dito. No? Ano po, mag-sushi. Kaya kunyari lang, So talagang nakita mo, party, pero alam ko maayos yan dati nung panahon ni PRRD, yung babaeng yan, no? Career ba ito? Appointed? Hindi ko alam, Eric. I'm not sure. Baka appointed ito, ma'am, no? Kaya hindi ko familiar sa iya Oo. Baka hindi pero siya asawa ito ni Rod Albano at si Rod Albano ang nagdedesisyon dyan, no? Pero she's a Garcia. Okay. Narinig ko si Rod Albano. Garcia? Yes. Barkada ni Marcos yan So yung punto ko, paano ni Gwen Garcia? Us naman, no? Kahit kayo, Eric, di ba, magkatrabaho tayo, nung panahon ni PRRD, he brought out the best in us because of his leadership. Yung moral ascendancy, yung very clear na huwag kayong magnakaw sa Pilipino at paulit-ulit na hindi natin pera yan, pera ng Pilipino yan. Correct. Pero itong isang ito, no? Lulong sa droga, ano nangyari? Ano lumalabas sa bibig ng mga ng pulis? Kahit na Supreme Court, talagang pabor sa drugs, di ba? Ay, Diyos ko. So, that leadership has really infected the entire bureaucracy. Na talagang the moral. Ang delikado yung Kung tama yung binabanggit, Ma'am Lorraine, that is called sa ating Code of Ethical Standards and Professional Conduct of Officials. Pinagbabawal po yung tinatawag na ostentatious display of wealth.
Karangyaan, mga kababayan. At yung luxurious lifestyle. Ang mga kongresista, grabe. Show of bags na milyones, mga kababayan, mga jewelries on all of that. Borloloys. Milyon ang mga kababayan. Mga kasuotan at saka alahas, pati bag. Ang itsura, hindi mo mabenta ng 5. Sa pagiging bahagi ng gobyerno, very particular po yan si Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan. At kapag nag-travel ka, never nagpa-party si PRRD sa Malacanang, mga kababayan. Hindi katulad ni Ngagva. Hindi na mabilang kung ilang party na ginawa ni BBM sa Malacanang with all the artistas. Walang justification, ikot ka ng ikot, parang junket, o sa business class, pag nalaman na, walang second chance. No? Dagtang business class dahil gumagamit ng mga kababayan. Pero plano talaga. Buong eroplano. Ipa ka talaga gabinete. Eric, alam mo. At yari beses, ma'am, di ba? Yeah, Eric, alam mo na mga kababayan, kung paano yung biyahe namin noon. Dumadaan kami sa ng karayom. Grabe yung kailangan meron ka talagang papel na isasabi, no, bakit mo kailangan yung biyahe na yan. Tapos magbibigay ka yan ng rational, bibigay mo yung schedule mo, etc. No? So dadaan yan sa executive secretary. Talagang yan, documented yan, may documentation. Tapos pagkabalik mo, kunyari pinayagan ka, pagkabalik mo, meron kang accomplishment report na may proof kung anong ginawa mo, no? May pictures ka na nag-workshop ka, may pictures ka na nag-lecture ka, pagkatapos, kunyari workshop yung ginawa mo, kailangan i-workshop mo sa Pilipinas. Kailangan ipasa mo yung knowledge na yon. Diba ang ganda? Pero alam mo, Eric, nung ngayon, mga kababayan, pinasa ba ni BBM kung anong natutunan niya sa pag-ikot-ikot? Wala. Yung sabi niya ng inganyo ng mga kababayan, investor, nasaan na? Nasayang na lang, mga kababayan, yung investor na sinasabi niya. Nalaman ko kung paano sila dyan ngayon. Handwritten lang. Kailangan ko pumunta sa ganyan. Tapos? Kasi aasahan mo dito? Kasi you were saying, no, nasa Code of Ethics sa PRC, yung simple lang na pamumuhay kapag ka ikaw ay nagtatrabaho sa lavish sila lavish. Gobyerno. Ostentatious display of wealth, etc. Pero paano magagawin yan kung yung Pangulo mismo nagpa-party, no? Halos linggo, may fireworks, nagpa-party. Concert. Alam na. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.